mag-China muna tayo. Hindi ko sinabing suportahan muna natin ang China, mga kababayan, ha? Hindi po ganun. Dahil po, binanatan ngayon, no, ng Secretary ng Department of National Defense na si Gibo Teodoro ang China. Ito po yung parang China, parang DDS din eh. Iba yung sinasabi sa ipinapakita. No? Tingnan nyo sila. Doon sa mga mautog-mautog nila, o ang dating Pangulong Duterte, galit na galit sa Pangulong Marcos. O. Tapos bigla mag-iiba yung ihip ng hangin. Okay naman daw po. Wala naman daw problema kay Marcos. Di mo maintindihan mga kababayan eh. O eto. Junior ang pangungwet. Kasi mga bossing, alam naman po natin kung ano yung ginagawa. Kawamura Dayanara, shout out po sa iyo, madam. Alam naman po natin ang ginagawang estilo ng China, mga kababayan, dito po sa West Philippine Sea. Paawa effect, kunyari sila ang biktima, yung pala sila ang nambibiktima. O, pakinggan po natin. Nagsabi sila ng arms race pagkatapos sila naman yung nauuna. Mukhang hiwalay yung dila. Sabi sila ng arms race pagkatapos sila naman nauna. Mukhang hiwalay yung dila. Binueltahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangungwestiyon at paratang ng China na umano'y arms race o pakikipagpaligsahan ng Pilipinas sa pagkakaroon ng military weapons. Sa isang panayam sa pagbubukas ng ADAS 2024. Tayo po, sa atin po, mga kababayan, kailangan po i-upgrade din natin eh. Kailangan din po ng mga tulong ng mga kapatid natin na malalaking bansa po, mga bossing. Para kung sakali, anuman ang gawin ng China, naka-ready po tayo, mga bossing. So, ang Chinese naman po, nakita nyo, binabangga yung mga barko natin. Kulang na lang po magpasabog, magbomba yung mga yan eh. Kasi ang ginagawa po nila, mga bossing, parang pinupwersa tayo, lumabang kayo, labanan nyo kami, manlabang kayo sa amin. Tapos ipapakita nila sa buong mundo na tayo yung nangunguna. So ngayon, eto naman po, pinapakita nila, nako, tingnan nyo ang Pilipinas, nakikipagpaligsahan sa amin ng palakasan, ng sandata. Pinagmumukha nila, mga kababayan, sa buong mundo na tayo na naman po ang nangunguna o nag-uudyok ng giyera, mga bossing. O Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City, sinabi ni Secretary Teodoro na walang pakialam ang China sa ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas ng defense capabilities nito. Tama nga naman. Pero kung ang dating Pangulong Duterte ang nakaupo pa dyan, saglit lang. Siguro sasabihin ng dating Pangulo, saglit lang, nasisita na tayo ng China. Masyado nang lumalakas ang ating depensa. Ayaw ng China yan. Siguro maglalaylo yun. Ito po yung sinabi ni DND Secretary, mga kababayan. No? Wala kayong pakialam. Bansa namin to, teritoryo namin to. Kami ang didepensa dito. Wala kayong pakialam kung magpalakas kami, di ba? Giit pa ng kalihim na walang dapat ikaalarma ang Beijing dahil kung tutuusin ay mas marami silang armas at mas kumpleto sila sa kagamitan. Aniya, bago manghimasok ang Beijing sa defense posture ng Pilipinas, ay mauna silang baklasin ang inilagay nilang ballistic missiles at nuclear arsenal at lumayas sa mga inukupan nilang bahura sa West Philippine Sea. Biruin nyo yun, mga kababayan. Meron ng mga missile sila doon. Tapos ang sisigaw po ng mga DDS, ng mga vloggers, kesyo daw pinapapasok natin yung mga Amerikano para mag-udyok at umpisahan yung gera, mga kababayan. Ang Pilipinas po, nag-stand lang, saglit lang, meron na silang mga ganito, ganyan dyan. Kailangan na talaga natin ng suporta ng mga kapatid nating mga bansa. Di ba? Papalabasin pa nitong mga DDS vloggers na tayo yung nagsisimula daw po ng digmaan. Paano na lang kapag talagang walang nakasuporta sa atin, di binalahan na lang po tayo niyan, mga kababayan. Yun ang sinasabi ng China. Tayo, inidepensahan lang natin ang ating sarili. Kung sila nagsasabi, may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila. Alisin nila yung ballistic capability nila.
tibagin nila yung mischief reef. At saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands, umalis sila sa West Philippine Sea. Ayan. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, mga kababayan, parang hindi po nabanggit yung mga ganitong kataga. Umalis sila sa West Philippine Sea. Ano sabi ni ano? Sino ba nag-comment nung kanina? Sabi ni Frozen Soul. Sabi nga ni Digong dati, wala daw siyang problema if maging probinsya tayo ng China. Naloko na. Sasabihin ng mga incheck sa atin, ano? Kukutusan yung mga anak natin, kukutusan yung mga apo natin. Bakit? Sino ka ba? Pilipino ka lang. Anipin ka namin. Maaatim nyo yun? Kaya po ang ating mga bayani, mga bossing, ipinagtanggol po ang bansang Pilipinas para po sa atin. Hindi naman din po, kumbaga, yung pagtatanggol nila at pagbubuwis nila ng buhay, mga kababayan, konting panahon lang sila ay naging kumbaga, malaya eh. Pero para po sa ating lahat yun, mga bossing. Tingnan nyo po, gaano kaluwag, kung gaano kalaya ang Pilipinas. Sasabihin ng mga DDS, sakop tayo. No, sakop tayo ng Amerika, etc., etc., ha? Kailan pa? Di ba? Malaya tayo, mga kababayan. Sobrang laya na nga ho natin eh. No? Yung iba nga ho umaabuso na sa batas. Lumalagpas na doon sa kanilang borderline. Di ba? Ay nako, tuloy ho natin to. Sinabi rin ng Defense Chief na gumagamit ng reverse psychology ang Beijing, ngunit hindi magpapatinag rito ang Pilipinas. Correcto, mga kababayan. Yan, tama naman eh. No? Reverse psychology. Binabaliktad tayo. Sila yung nagpapaawa ngayon before they interfere with our creating and credible deterrent. Before they interfere with our creating a credible deterrent. Anyway, we follow international law. Correct. So I will just repeat that we will do what needs to be done to create a credible deterrent posture. Magugunitang inalmahan ng China ang pag-deploy sa bansa ng MRC o Mid-Range Capability Ballistic Missiles ng Amerika na may kakayahang puntiryahin ang target hanggang sa Bakit gano'n, mga kababayan? Ano? Tayo ang nagpapapasok doon sa ating bansa, yung China ang umaaray. Parang si Bato, no? Si Bato de la Rosa. Hindi siya yung tinuturo, pero umaaray agad. China. Noong Abril pa ito dinala sa bansa para gamitin sa training ng mga sundalo at planong pagbili ng kahalintulad na missile system. Wala pa umanong petsa kung kailan ito aalisin sa Pilipinas. Hanggat siguro, no? Nakaumang sa atin, mga kababayan, itong mga China. Pero kung si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang tatanungin, mas gusto niyang manatili na lamang sa bansa ang USMRC. Kung ako ang masusunod, no, if I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. Forever. Hindi naman pwede. Kailangan makabili tayo ng sa atin yan, no? Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng bansa, nakapaloob sa Horizon 3 ang modernization program ng sandataang lakas ng Pilipinas. Kasama dito ang mga aspetong dapat palakasin, gaya ng cybersecurity at pagbili ng dagdag na mga barkong magpapatrolya sa West Philippine Sea. Kailangan ng malaking pondo para maisakatuparan ito. Ayon kay General Browner, nasa 254 billion pesos ang inisyal na proposed budget ng AFP. Ngunit natapyasan ito at naging 75 billion pesos na lang. We really need the help of 200 plus, naging 75 na lang. our Congress, of the nation, no? Na dapat ay palakasin natin yung ating armed forces. Lalo na po sa panahon na ito, mga kababayan. No? Lalo po sa panahon na ito na talagang ang China po gigil na gigil
naagawan po tayo ng karapatan sa West Philippine Sea. Nang sa gayon ay makabuo tayo ng defensive posture, credible defensive posture, so that we will be able to deter any intentions of any country to violate our sovereignty and our sovereign rights. Samantala, inihayag naman ni Defense Secretary Chodoro na buo na ang desisyon ng pamahalaan na bumili ng multi-role fighter jets. Gayunman, posibleng matagalan pa ito depende na rin sa supply. Ayan mga kababayan, nag-i-start ng bumili at palakasin po. Tama naman po yan. Depensa muna. Kung ika nga sa basketball, hindi ka mananalo kung wala kang depensa, kung puro ka lang opensa. Kung malakas ang defense mo, hindi makakapuntos yung kalaban. Mababawasan yung oportunidad na makapuntos yung kalaban. Tapos sa kaka-umipensa. Di ho ba, mga bossing?